bahay ng Diyos dapat puno ng panalangin, puno ng kasiyahan, puno ng kagalakan. Amen? Praise the Lord. Hindi puno ng inggit, hindi puno ng mga minamahal paninira sa kapwa, hindi puno ng galit, mga minamahal, hindi puno ng sama ng loob, kundi puno ng prayer. Amen? Praise the Lord. Isaiah chapter 56, verse 7. Dito po sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 56, ang talata po ay 7. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kung pagpasok pala natin, mga minamahal, sa bahay ng Diyos, mga minamahal, at ang intensyon natin, mga minamahal, para manalangin sa Diyos, para purihin ang ating dakilang Diyos, para handugan ang mahal na Panginoon, ito pala'y tinatanggap ng mahal na Panginoon. Amen? Ito pala, mga minamahal, ay tinatanggap ng ating dakilang Diyos. Ngayon, mga kapatid, ang tanong, pagpasok po ba natin sa bahay ng Diyos, mga minamahal, o sa loob ng church, mga minamahal, ang ginagawa po ba natin, mga minamahal, ay yung manalangin? Amen? Ang ginagawa po ba natin, mga minamahal, ay yung magpuri at sumamba sa mahal na Panginoon? Praise the Lord. Mga minamahal, or baka naman ang ginagawa natin, mga minamahal, pagpasok natin sa house of prayer, mga minamahal, after nating saglit manalangin, chismisa na. Amen? Nanalangin pa tayo. Praise the Lord. Mga kapatid, hindi ganoon, mga minamahal, ang pagpunta sa bahay ng Diyos. Amen? Yung after nating mag-pray saglit, mga minamahal, pupuntahan na natin, mga minamahal, yung ating mga kachismisan. Amen? Anong balita, Brad? Anong chismis ngayon, sis? Hindi po ganoon ang tunay na anak ng Diyos. Hindi po ganoon ang ating dapat maging dahilan kung bakit tayo nasa bahay ng Diyos. Nandito tayo para manalangin. Nandito tayo, mga minamahal, para, mga minamahal, ipaabot sa Diyos ang ating pagpapasalamat. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. O baka nandito tayo, mga minamahal, mas marami pa, mga minamahal, yung oras natin na inubos sa pagsiselfone. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, lahat ng bagay, mga minamahal, tandaan natin, nakikita ng mahal na Panginoon. Lahat ng ating ginagawa, nakikita ng Diyos. Praise the Lord. Pero bakit pa natin sinasabi? Bakit pa natin ipinapangaral, mga minamahal? Para, mga minamahal, ipaalala ng mahal na Panginoon na hindi siya nalulugod kung ang ginagawa natin, mga minamahal, ay wala sa kanyang kalooban. Amen? Praise the Lord. Naway, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos, ang pagtatrabaho ng kaligtasan, mga minamahal, pagkaseryosohin natin. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Naway, mga minamahal, nauunawaan po natin kung bakit tayo nasa bahay ng Diyos. Amen? Naway, naiintindihan natin kung bakit tayo dumadalo, mga minamahal. Praise the Lord. Nandito tayo, mga minamahal, unang-una, to glorify our God. Amen? Yun naman ang pinakamahalaga at pinaka-importante. Praise the Lord. Mag-glorify ang mahal na Panginoon sa bawat ginagawa natin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, alam niyo po, after natin, sabi sa Biblia, after natin gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon, tatanggap tayo ng pagpapala. Praise the Lord. Huwag tayong magtaka kung hindi tayo tumanggap ng pagpapala, mga minamahal, dahil nakikita ng Diyos ang ating ginagawa.
Amen? Dahil kung maganda ang ating ginawa, mga kapatid, tama ang ating ginawa, tama ang ating layunin kung bakit tayo nasa bahay ng Diyos, sigurado, tatanggap tayo ng pagpapala. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ano pa, mga minamahal? Ang bahay ng Diyos ay lugar ng pagbabago. Amen? Psalms chapter 27, verse 4. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 27, versikulo 4. Isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, isa pa sa dahilan, mga minamahal, na kung saan ang bahay pala ng mahal na Panginoon, isa siyang lugar na kung saan, mga minamahal, dito natin nakakamtan yung pagbabago. Amen? Mga kapatid, alam niyo po, sa bahay ng Diyos, kapag nandito tayo, dito tayo hinuhubog ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal, yung Word of God, palagi nating napapakinggan. Yung mga patutuo, palagi natin mga minamahal naririnig. Yung pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, talagang nandyan. Hindi nawawala. Amen? Bakit? Dahil dyan tayo hinuhubog ng mahal na Panginoon. Amen? Sa ating paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. At dito tayo, mga minamahal, dito tayo makatatamo. Dito natin matatamo yung kalakasan. Hindi lang sa ating physical na pangangatawan, bagkus, higit sa lahat, sa espiritual. Amen? Dito natin nakakamtan, mga minamahal. Lalong-lalo na yung kalakasan sa ating pananampalataya. Amen? Na kung saan sa ating pagdalo, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon, pagpunta natin sa bahay ng Diyos, kapag seryoso kang nakikinig ng Word of God, sigurado, aantas, mga minamahal, lalaki, mga minamahal, ang pananampalataya mo sa mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Mga minamahal, tandaan natin, paano nagbago ang ating buhay? Dahil lagi tayong nasa bahay ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, kapag umalis na tayo sa bahay ng Diyos, hindi na tayo pumunta, hindi na tayo bumalik. Sa palagay natin, mga minamahal, matakamtan pa natin kaya, mga minamahal, yung totoong pagbabago ng buhay? Mapapasa atin pa kaya yung totoong peace of mind and peace of the heart? Amen? Hindi na kaya babalik ang karamdaman, mga minamahal? Sigurado, babalik lahat. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kapag seryoso tayong sumasamba sa mahal na Panginoon, mga minamahal, may kapangyarihan nagmumula sa Diyos. Amen? Na natatanggap ng bawat anak ng mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Meron pa, mga kapatid. Sabi dito, ang bahay ng Diyos ay dapat ikinagagalak. Amen? Praise the Lord. Dapat, mga minamahal, pag pupunta ka sa bahay ng Diyos, dapat natutuwa ka. Dapat masaya ka. Praise the Lord. Psalms chapter 122, verse 1. Pakibasa mo na po. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 122, versikulo 1. Ito po ang sinasabing, ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Amen. Amen. Tingnan niyo po, mga minamahal. Ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, ang pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, kinakailangan pala palaging may excitement. Praise the Lord. Amen? Hindi na pipilitan. Praise the Lord. Hindi na tayo kailangan pilitin, mga kapatid. Amen? Dahil tayo mismo, mga minamahal, naranasan natin gaano kabuti ang Diyos. Gaano tayo kapinagpala ng mahal na Panginoon sa gawaing ito. Amen? Kaya sa pagdalo, mga minamahal, sa pagpunta natin sa bahay ng ating mahal na Panginoon, kailangan palaging may excitement.
kailangan palagi kang masaya, palagi kang natutuwa, mga minamahal. Hindi ka napipilitan, mga minamahal. Ginagawa natin nito, mga minamahal, walang sapilitan, kusang loob. Amen? Praise the Lord. Kasi pag napilitan lang tayo, ma-out of blessing tayo. Amen? Pero kapag kusang loob mo, mga minamahal, ibinibigay para sa Diyos, ang buhay mo, sigurado, bubuhos ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Darating at darating ang blessing ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Mga minamahal, alam niyo po ang mga totoong umiibig sa mahal na Panginoon, ang mga totoong Kristiyano, mga minamahal na totoong mahal ang ating dakilang Diyos. Sabi nga, mas pinipili nila, mga minamahal, ang palaging nasa bahay ng mahal na Panginoon. Amen? Mas pinipili nila, mga minamahal, ang dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Mas pinapriority nila, mga minamahal, ang pagsamba bago gawin ang ibang bagay. Amen? Hindi tayo pinipigil, mga minamahal, na gawin ang ibang bagay. Hindi tayo pinipigil ang mamasyal. Hindi tayo pinipigil ng mga minamahal gumawa ng para sa atin. Ang gusto lang ng mahal na Panginoon, unahin natin siya. Praise the Lord. Kaya makita natin yung totoong mga umiibig sa mahal na Panginoon. Mas pinapriority nila ang ating dakilang Diyos. Amen? After na lang ng ating pagsamba sa Diyos, doon nila ginagawa ang para sa kanila, para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga kaibigan. Amen? Kaya naman, mga minamahal, mas lalo silang binibless ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Katulad nga ng sinasabi sa Biblia, sa Psalms chapter 84 verse 10, na kung saan ang sabi dito, sapagkat isang araw sa iyong loob, sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000, aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos, kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Amen? Alam niyo po, mga minamahal, mas maganda kung palagi kang nasa gawain ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, dito mga minamahal, yung naibibigay sa atin ng mahal na Panginoon, hindi naman naibibigay ng mundo sa labas. Amen? Praise the Lord. Ulitin ko po, yung ibinibigay ng Diyos sa atin kapag tayo'y nasa bahay ng Diyos, kapag tayo'y sumasamba sa mahal na Panginoon, hindi natin yan makukuha sa labas. Hindi natin yan matatanggap sa labas. Dito lang, sa gawain ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Mga minamahal, ano pa? Ang bahay ng Diyos, tinatawag din po na banal. Holy. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, hindi lang ito basta gusali. Praise the Lord. Hindi lang ito basta templo. Ano po sabi sa Biblia? 1 Corinthians chapter 3, verse 16 up to 17. Dito po sa aklat ng mga unang taga-Korinto, Kapitulo 3, ang talata po ay 16 hanggang 17. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gabain ng sino man ang templo ng Diyos, ay siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos na buhay. Bakit tinawag, mga minamahal, na banal ang templo ng Diyos? Sapagkat sabi yung mga minamahal sa ating binasang talata, mga minamahal, ang tinutukoy pala na pinakatemplo ng Diyos, mga minamahal, hindi gusali. Hindi gawa sa bato, hindi gawa, mga minamahal, sa kahoy, kundi tayo. Amen? Tayo, mga minamahal. Tayo yung tinatawag, mga minamahal, na templo ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At mga minamahal, ang pinakamaganda pa po rito, mga minamahal, hindi lang tayo, mga minamahal, basta templo, mga minamahal, kundi sa atin po pala, nananahan ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Gaano tayo kapinagpala? Praise the Lord. Gaano tayo kapalad, mga minamahal? Ikaw, ako, tayong lahat, templo ng Diyos. Nananahan ang Espiritu ng mahal na Panginoon sa bawat isa po sa atin.
Amen? Mga minamahal, tandaan natin, sa puso mo, nananahan ang Espiritu ng Diyos. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Sino tayo, mga batid? Amen? Para panangahanan, mga minamahal, ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Walang karapat dapat sa atin. Pero mga minamahal, dahil sa biyaya at habag ng mahal na Panginoon, mga minamahal, bago tayo pinanahanan ng mahal na Panginoon, nilinis muna tayo ng husto ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Mga minamahal, kung marumi ang puso natin, hindi mananahan sa puso natin ang mahal na Panginoon. Amen? Kung marumi ang puso natin, hindi natin mararamdaman ang mahal na Panginoon. Pero bakit nararamdaman natin ang mahal na Panginoon? Amen? Isang patunay lang yan, mga minamahal, na mula kanina hanggang ngayon, nakikita ng Diyos ang iyong pagsamba sa Kanya. Nakikita ng mahal na Panginoon na mabuti at malinis ang iyong hangarin at layunin kung bakit ka nasa bahay ng Diyos. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, kinakailangan pala ang puso natin, panatilihin nating malinis. Amen? Praise the Lord. Panatilihin nating malinis. Bakit mga minamahal? Sapagkat mga minamahal, kapag naging marumi ang puso natin, mag-grieve ang Holy Spirit. Aalis siya, mga minamahal. Pag umalis siya, mga minamahal, praise the Lord, may papalit po ba? Meron. Amen? Kapag nag-grieve ang Holy Spirit, umalis sa puso natin ang Holy Spirit, asahan na natin, ibang espiritu ang papasok sa puso natin. Amen? Praise the Lord. Dalawang espiritu lang naman ang meron. Amen? Espiritu ng Diyos at espiritu ng ating kaaway. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Mga minamahal, ang pinaka mga minamahal, bahay pala ng mahal na Panginoon. Pinakabahay ng Diyos, mga minamahal. Yung pinakatotoong bahay ng mahal na Panginoon. Ang puso pala natin. Amen. Kaya sabi nga, ingatan mo ang iyong puso. Praise the Lord. Ingatan natin sa lahat, mga minamahal, sa lahat ng uri ng mga gawa ng kaaway, ang ating puso. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kinakailangan, mga minamahal, hindi lang tayo banal. Pag-araw ng Miyerkules, araw ng Biyernes, araw ng Sabado. Bakit? Nasa puso natin ang Espiritu ng Diyos araw-araw. Amen? Kinakailangan pala mga minamahal, ang Kristiyano mga minamahal, hindi lang po siya mga minamahal, Kristiyano mga minamahal pag araw ng Miyerkules, araw ng Biyernes, araw ng Sabado. Mga minamahal, pagdating araw ng Lunes, Martes, Huwebes, mga minamahal, Sabado, hindi pwedeng nandun tayo sa buhay makasalanan. Amen? Hindi natin mapapatunayan, mga minamahal, na nasa atin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo mismo, mga minamahal, magpapatunay. Tayo mismo ang magpagsasabi, mga minamahal, na nasa atin ang mahal na Panginoon. Kung nakikita natin, iba na tayo sa mundong ito. Iba na yung gawa natin sa mundong ito. Pero kung mga minamahal, kung same pa rin, mga minamahal, yung ating buhay, nung tayo hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon, at ngayon naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, yun pa rin ang buhay natin, yung buhay natin noon. Paano natin masasabi na nanahan sa puso natin ang mahal na Panginoon? Amen? Kaya makita natin ang totoong pagbabago. Makita natin yung totoong Kristiyano at hindi totoong Kristiyano. Praise the Lord. Yes, may kahinaan. Yes, mga minamahal, nadadala tayo minsan ng ating kahinaan. Pero mga minamahal, hindi naman tayo nabubuhay doon. Nabubuhay tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sinisikap natin gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon.
Na minsan mga minamahal, nadadapa tayo, pero nakikita ng Diyos yung ating pagsusumikap. Kaya mga minamahal, kapag pinilit mong tumayo, nandyan ang mahal na Panginoon. Amen? Kapag hindi ka nanatiling nakadapa, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, patuloy kanyang aalalayan. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang bahay-sambahan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, tandaan natin, napakahalaga nito. Amen? Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi siya nakakulong sa loob, mga minamahal, ng templo. Nasa puso natin ang mahal na Panginoon. Amen? Hindi siya nakakulong dito, mga minamahal, sapagkat nasa puso natin ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ngayon, mga kapatid, sa buhay natin, mga minamahal, bilang mga Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, ang tunay na bahay ng ating dakilang Diyos, hindi siya gusali. Sabi ko nga, hindi siya gawang kamay. Hindi siya gawang semento, mga minamahal, o kahoy, mga minamahal. Amen? At kung saan siya nananahan, mga minamahal, doon sa pusong lubusan, mga minamahal, ang kanilang mga minamahal, pagsamba, pagsunod sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal, sabi nga, examine ourselves. Palagi natin i-check up yung ating mga sarili. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo rin naman ang makakaalam kung sa Diyos pa ba ang ginagawa natin o hindi na. Amen? O huwag tayo magpalinlang sa kaaway. Praise the Lord. Amen? Huwag natin, mga minamahal, ipaglaban kung mali na yung ating ginagawa. Huwag mong ipilit na tama. Huwag tayong magpapalinlang. Dahil alam ko po, tayong lahat, naniniwala po ako, binigyan tayo ng Espiritu ng mahal na Panginoon ng may karunungan. Amen? Matalino. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ngayon, mga minamahal, kanina pa tayo sa loob ng bahay ng Diyos. Amen? Meron pa bang sa atin, mga minamahal, na hindi naramdaman ng mahal na Panginoon? Praise the Lord. Huwag na huwag nating hahayaan. Lalo na, especially, yung iba malalayo, pinanggalingan, nagbilang ng kalahating oras, 1 oras, sa kanilang paglalakbay. Huwag po natin sayangin pag nandito tayo. Amen? Dapat palagi nating sinisikap, mga minamahal, na maging tagumpay ang ating pagsamba sa mahal na Panginoon. Amen? Alam niyo po, paano niyo malalaman, paano natin malalaman na tagumpay ang ating pagsamba sa Diyos? Unang-una, naramdaman mong mahal na Panginoon. Pangalawa, maaliwalas ang iyong mukha. Bakit? Kasi yung gloria ng mahal na Panginoon nasa iyo. Amen? Praise the Lord. Pero kapag umalis ka dito, problemado ka pa rin. Madilim pa rin ang ating mukha. Mga minamahal, praise the Lord. Huwag natin gawing literal. Baka isipin niyo po, mga minamahal, porke maitim yung tao, madilim ang kanyang mukha. Hindi po ganun. Amen? Makita niyo yung gloria ng mahal na Panginoon. Nagsashine. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, bawat mananampalataya na seryoso, naniniwala ako, umuuwi, baon-baon ng tagumpay galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos.